Si Vince ay isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking clothing company sa France. Istrikto siya sa kanyang pamamalakad, dahilan para ang karamihan ay matakot sa kanya. Wala ding sino man ang makasabay sa kanya sa lahat ng bagay sa bawat pagkakataon. Isang beses ay tinawagan ni Vince ang kanyang pinsan na si Clea para sabihing hindi na niya ito mahal at tigil-tigilan na nito ang pagsunod sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Mitch, isang mahirap na dalagang naninirahan sa isang maliit na bayan, ay sinasariwa ang huling pagyakap niya sa kanyang lola na kamamatay lamang ng araw na iyon. Umiyak siya ng labis ng araw na iyon hanggang sa maggabi, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. At sa maulan ding gabing iyon, nagdesisyon si Vince na lumabas para sa isang importanteng meeting. Binalaan naman si Vince ng kanyang katiwala na wag nang lumabas dahil sa masamang lagay ng panahon. Pero nanatiling determinado si Vince at hindi rin siya nagpapigil. Si Mitch naman ay bumiyahe na sakay ng train papunta sa kanyang kapatid para sabihin ang pagkamatay ng kanilang lola. Dito niya nakatapat sa upuan ang isang matandang babae na ilang sandali lamang ay biglang nanikip ang dibdib at nakiusap ng tubig. Umalis naman si Mitch nang nagmamadali para maikuha ng maiinomang matanda, pero nang bumalik siya ay napagtanto niyang ninakaw na ng matanda ang kanyang bag na naiwan niya sa pagkataranta. Nasa bag na iyon ang lahat ng kanyang pera na kailangan niya kahit hindi man ito kalakihan. Nagtungo din naman siya agad sa police station para i-report ang nangyari, pero ang pulis na mismo ang nagsabi kay Mitch na wala silang magagawa. Si JC naman, ang manager ng kumpanya ni Vince, ay nasa isang importanteng date ng mga oras na iyon, at sa kanyang pag-alis ay nakatagpo niya ang isang babae na nag-alok sa kanya ng mga rare herbs. Napaisip si JC kung bakit niya kinakailangang ibenta ang mga herbs sa murang halaga. Gayong bihira naman talaga ito at may kamahalan sa pagkakaalam ni JC. Sinabi naman ng babae na walang iba kundi si Mitch na siya ay nanakawan at kinakailangan niya ng pera. Dito na binayaran ni JC ang herbs kay Mitch sa halagang $100 dahil iyon lamang umano ang dala niyang pera. Nangako na lamang siya na ang malaking kakulangan ng kanyang bayad ay ibibigay na lamang niya sa muli nilang pagkikita. Dito na inabutan ni JC si Mitch ng calling card na nagsasaad ng kanyang full contact info. Pagkaalis ni JC ay lumisan na rin si Mitch para mahanap ang kanyang kapatid. Ilang araw ang makalipas ay marahan lamang na naglalakad si Mitch sa kalsada nang umagaw sa pansin niya ang isang binata na suot ang damit ng kanyang kapatid. Kaya naman dinako niya agad ito para kumprontahin sa pag-aakalang ito nga ang kanyang kuya. Pero napahiya siyang malaman na siya pala'y nagkakamali. Ang binatang kanyang nakita ay walang iba kundi si Vince. Gayunpaman ay pilit pa rin itong isinama ni Mitch sa police station dahil sa suot nitong damit umano ng kanyang kapatid. Tumatanggi naman si Vince at nagsabing wala siyang alam sa kung ano man ang sinasabi ng babae dahil siya isang pulubi lamang at walang kahit na anong maalala. Sa katunayan ay ang pangalang ginagamit ni Vince ay nabasa niya lamang sa kanyang sira ng kasuotan mula sa sarili niyang kumpanya. Dahil sa kakulangan naman ng ebidensya ni Mitch para siya ay maidiin, ay maayos na rin silang pinaalis ng mga pulis. Ganun pa man, sa kabila noon ay nanatili pa ring nakasunod si Mitch kay Vince sa labas kahit pa paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang nalalaman. Sa ospital, nang malaman ng lola ni Vince ang di umano misteryo niyang pagkamatay, ay mas lalong lumala ang kanyang karamdaman. Si Vince naman, na akala nilang patay na, ay nakiusap kay Mitch sa kanilang paglalakad na maisama muna siya sa kanilang tirahan. Dahil nahihirapan na umano siyang matulog sa gilid ng kalsada, hinihintay lamang umano ni Vince na magbalik ang kanyang memorya nang sa gayon ay ganap na niyang makilala ang kanyang pagkatao. Dahil sa awa ay hindi natiis ni Mitch na hindi mabilhan ito ng makakain kahit pa wala naman siyang gaanong pera. Pagkatapos ay binilinan niya ito na maghintay lamang sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan na siya palang kumpanya ni Vince dati. Nagtatrabaho si Mitch doon bilang tagalinis. Nang makita naman ng security si Vince ay agad siyang kinaladkad nito palabas. Maging sila ay hindi na makilala ang dati nilang amo dahil sa pampulubi nitong datingan. Dito na naisipan ni Mitch na dalhin si Vince sa isang sauna para makapaligo.
Pagkatapos ay isinama na siya nito sa kanyang tinutuluyan para maayos na makapagpahinga. Kinagabihan, bago matulog ay nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa para sa isang pribado at seryosong pag-uusap kung saan ibinahagi ni Vince kay Mitch ang hirap na pinagdaanan niya bilang pulubi, kung paano siya saktan, pagtawanan at laitin ng ilang mga tao. Nakiusap siya at nagmakaawa na wag siya nito munang pababayaan hanggat wala pa siyang naaalala sa lahat. Sa hindi malamang kadahilanan ay nadarama naman ni Mitch ang pagiging totoo at kalungkutan sa puso ni Vince. Kailangan niya noon na tawagan si JC para kunin ang kanyang pera. Nataon naman ng mga oras na iyon ay natapunan ni JC ng kape ang kanyang cellphone sa isang kapihan, dahilan para ito ay masira. Ikinataka naman ni Mitch kung bakit hindi niya makontak si JC hanggang sa makasalubong niya ito kinabukasan sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho. At doon nalaman niyang si JC pala ang manager ng gusali na kanyang pinagtatrabahuhan. Si Mitch naman ay nagulat at biglang nahimatay. Kasabay noon ay nagkaroon muli ng isa pang mahirap na kaibigan si Vince. Agad inaya ng lalaki na yon si Vince na sumama sa kanyang maliit at simpleng tinutuluyan. Bibigyan pa umano nito si Vince ng pera pagkaalis niya kung sakali mang ito ay sasama. Si Mitch naman ay namulat na lamang sa kwarto ng isang ospital kung saan ang nabungaran agad dito ay si JC na agad siyang inabutan ng $4,000, ang tunay na presyo umano ng herbs na kanyang nabili. Nagpasalamat na lang din si Mitch sa kanyang manager at masaya siyang nakauwi, dala ang maraming groceries at makakain para sa kanilang dalawa ni Vince. Kinabukasan, kung saan bakante si Mitch sa trabaho, ay isinama niya si Vince sa pamilihan para maibili ng mga damit. Binilhan niya rin ito ng mumurahing cellphone na pwede niyang magamit. Matapos ang lahat, ay nagtungo na rin si Mitch sa police station para ma-update sa investigasyong kanilang ginagawa para mahanap ang kanyang kapatid. Sa kasabay na oras, si Clea naman ay kasama ang kanyang ama na siyang tiyuhin ni Vince na si Sian. Dito, naalala pa ng tiyuhin ni Vince ang panahon kung saan binigyan niya si Vince ng isang kotse na walang preno para sadyain itong maaksidente at mamatay, nang sa gayon ay makuha niya ang kumpanya nito. Kinaumagahan, bago dumako sa kanyang trabaho, ay agad na hinarang ni Vince si Mitch para sabihing hindi maayos ang kanyang damit, kaya't nilagyan niya ito ng bulaklak para maging maganda sa puntong naglapit ang kanilang mga tingin. Nang makapasok na si Mitch sa trabaho, ay nasurpresa ang lahat nang ipromote ito kaagad ni JC na makapagtrabaho sa isa sa kanyang mga opisina. Ang rason umano nito ay ang shortage nilang kinakaharap ngayon na may kinalaman sa mga empleyado. Isang araw ang makalipas, habang naglilinis ng bahay si Mitch, si Vince naman ay abala lamang na nanonood noon ng TV. Napagmasdan niya ang ilang magaganda at kakaibang mga lugar sa mundo, hanggang sa makita niya ang isang lugar na tila napuntahan na niya dati. Bigla-bigla na lamang na nakita ang kanyang ulo at nanghina ang kanyang katawan. Inalagaan naman siya ni Mitch ng buong magdamag. Napagtanto naman ni Vince na madami siyang naaalala na isang bagay basta ito ay kanyang nakikita. Lalo na nang mapanood niya ang kanyang tiyuhin sa TV na naisip niya agad na mapuntahan. Nais niyang malaman dito mismo ang tunay niyang pagkatao o kung ano ba talaga ang nangyari. Isang gabi, habang naghahaponan si Vince at Mitch ng magkasabay, ay nagtanong si Vince kung saan siya pwedeng makakuha ng pera. Plano niya umanong ipamili si Mitch ng maraming makakain. Kinabukasan, nang isama ni Mitch si Vince sa gusali ng kanyang pinagtatrabahuhan, ay dito natanaw ni JC si Vince. Subalit, hindi na niya ito makilala. Malayo na ito sa dating tinitingala at may-ari ng kumpanya. Maya-maya pa, ay pumarada na rin ang kotse ni Sian na nakita rin ng kanyang pamangkin. Agad namang inutusan ni Sian ng kanyang driver na magmaneho agad papaalis dahil sa takot. Nang ito'y kanyang paimbestigahan, ay napag-alaman niyang hindi naman pala totoong namatay si Vince, kung saan ang nailibing umanong katawan ay hindi sa kanya, sa halip ay sa ibang tao. Kinagabihan, kasabay ng malakas na pag-ulan, ay biglang dinapuan si Mitch ng sakit. Sa pagkakataong ito, ay si Vince naman ang nag-alaga sa kanya buong gabi. Pumasok pa rin naman si Mitch ng trabaho sa kabila ng kanyang kalagayan, kaya nagawa itong bisitahin ni Vince para kamustahin at doon nakita itong muli ng kanyang tiyuhin. Binaliwala lamang naman ni Sian ang lahat na parang wala siyang nalalaman at nakikita. Malinaw kay Sian
na nag-aalinlangan pa ito sa maraming bagay at wala talaga itong maalala na kahit na ano. Dito na siya napapaisip muli ng isang plano para patayin ang kanyang pamangkin. Sa kabilang banda, si Vince naman nang mapadalaw si JC sa kanila at mapansin ang pinapakitang kabutihan nito kay Mitch ay nakadama si Vince ng pagsiselos. Lalo na nang madinig niyang sinasermonan ni JC si Mitch kung bakit nagpapatulog ito ng isang lalaki sa kanyang apartment. Kinagabihan ay nagmakaawa si Vince kay Mitch na wag siya nitong iiwan anuman ang mangyari. Nangako naman si Mitch na hindi niya gagawin kailanman ang bagay na iyon. Sa bawat sandali ng kanilang pagsasama ay mas lalong napapalapit ang dalawa sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakad sa isang kalsada, ay aksidenteng nasagasaan si Vince ng isang sasakyan. Nataon pa na ang nagmamaneho pala ng kotse na iyon ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Clea. Nang makita ni Clea ang kanyang pinsan, ay labis siyang nabigla pero inalisan din siya nito para pumunta kay Mitch. Si Mitch naman ay determinadong madala siya sa ospital. Doon, pagkatapos ay malungkot silang nakalabas dahil sa naging laki ng kanilang gastos. Ayon naman kay Mitch, ay mas mahalaga ang kaligtasan ni Vince kaysa sa pera. Tungkol naman kay Clea, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang ama ang naging kaganapan at ang ama naman niya ang biglang kinabahan. Dito, inamin na niya sa kanyang anak ang lahat na si Vince ay wala ng alaala sa kanyang nakaraan at mananatili umano yun hanggat hindi na ipapasa ang kumpanya sa kanyang pangalan. Dito na rin inatasan ni Sia ng kanyang anak na akitin si Vince para makuha nito ang kanyang yaman. Isang gabi, habang naglalakad si Vince at Mitch, ay umagaw sa pansin ni Mitch ang isang singsing na kanyang nagustuhan. Nadismaya naman si Vince na hindi magawang bilhin iyon para mapasaya si Mitch. Dahilan para maging porsigido na siyang makahanap ng trabaho. Ang problema nga lamang ay mabilis siyang mapagod sa mahihirap na gawain dahil hindi naman sa ganito nasanay ang kanyang katawan dati. Sa kabila ng hirap niya at pagtsatsaga ay nagawa din naman ni Vince ang magkapera dahil dito ay nagawa niyang mabilhan si Mitch ng maraming pagkain, may bibili ng bagong sapatos at may papasyal ito sa beach. At nang sila'y makauwi na, ay umalis muna saglit si Vince para bumili ng bulaklak. Hindi inaasahan na may mga taong lalapit sa kanya para siya ay dakipin. Nang natagalan na si Vince sa pagbalik, ay dito na nag-alala si Mitch ng sobra. Maya-maya pa ay nag-inform na siya sa isang pulis patungkol sa kaibigan niyang hindi pa rin bumabalik. Lingid sa kaalaman nila na ang tagapag-alaga ng lola ni Vince ay nakita ito sa telebisyon at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga bagay na ito ay ipinaliwanag kay Mitch sa police station. Ayon sa mga pulis ay kinakailangan lamang nilang maibalik si Vince sa kanyang tunay na pamilya. Kinausap naman ni Mitch si JC kung paanong hindi nito nakilala ang kanyang amo. Sinabi lamang ni JC na walang sino man sa kumpanya ang nakakita sa kanilang CEO dati. Nang madala na si Vince sa kanyang lola, ay ang lola niya mismo ang nagpaliwanag ng lahat sa kanya at ang nagbigay linaw sa kanyang memorya. Ang lola ni Vince ay naging masaya sa muling pagbabalik ng kanyang apo pero ipinakulong niya muna ito sa isang maayos na kwarto sa takot na baka mawala itong muli. Si Mitch naman ay masaya na rin na nakabalik na si Vince sa lugar kung saan ito nararapat. Pero kahit na papaano'y hindi niya maiwasan ang maging malungkot. Dagdag pa na hindi na din sila nagkaroon pa ng komunikasyon matapos iyon. Nang malaman niya kung gaano kayaman si Vince at kung ano ang katayuan nito sa buhay, ay naisipan ni Mitch na umiwas na lamang sa kanya. Pero dahil sa isang romantikong sorpresang sumulubong sa kanya habang papasok ng trabaho, ay hindi na niya naiwasang mapangiti. Nabungaran niya si Vince doon, hawak ang isang bouquet ng bulaklak at umamin na ng kanyang nadaramang pag-ibig. Napatakbo naman si Mitch at napayakap na lamang ng mahigpit sa kanya. Simula noon ay madalas nang regaluhan ni Vince ng mga gamit si Mitch, gayon din ang kanyang naging kaibigan na si Axel. Ang private investigator naman ni Vince kasama si Mitch ay nagawang ma-access muli ang bawat surveillance camera sa lugar kung saan nangyari umano ang aksidente. Dito nila nadiskubre na ang may kagagawan pala ng lahat ay ang mismong kuya ni Mitch na matagal na niyang hinahanap. Matapos umanong banggain ng kanyang kuya at kanyang mga kasamahan ang sasakyan ni Vince ay kanila itong ninakaw. Sabay karipas na nila ng pagmamaneho at malagay nga sa isang malalang aksidente na tumapos ng kanilang buhay at ang isa sa mga ito ay ang pinagkamalan ng lahat na si Vince. Naiyak si Mitch ng sobra
nang malamang kuya niya ang may kagagawa ng lahat. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin kay Vince ang lahat, dahilan para mapauwi siya sa kanyang bayan para magpakalayo-layo muna sa lahat. Nang kumprontahin naman ni Vince ang kanyang tiyuhin kung bakit hindi niya agad sinabi ang lahat, gayong nakita na naman siya nito, ay nangatwiran si Sian na hindi siya agad nito nakilala dahil sa kanyang forma. Nang malaman ni Vince ang pag-alis ni Mitch, ay agad niyang inalam kung saan ito matatagpuan at agad niya itong pinuntahan. Si Mitch naman, kahit na nakikiusap si Vince sa kanyang pagbabalik, ay humiling na lamang ng maging mapag-isa. Naging emosyonal ang usapan ng dalawa, lalo na nang sabihin ni Mitch na kasalanan ng kanyang kuya ang lahat. Si Vince ay nagmaneho na lamang papauwi, dala ang lungkot na kanyang nararamdaman, hanggang sa mapabangga siya sa isang kotse. Dito, bumalik sa memorya niya ang lahat kung paanong ang kuya ni Mitch ang namatay sa halip na siya. Ayon sa kanyang pagkakaalala, ay kabilang pa ang kuya ni Mitch sa samahan ng mga magnanakaw na iyon kung saan pinahinto siya para nakawin ang kanyang sasakyan matapos siyang banggain. Nang manihuhi na ang sasakyan ni Vince, ay humabol ito at biglaang napatawid. Dito na siya nasagasaan at nawalan ng malay na siya ding naging dahilan sa pagkawala ng kanyang memorya. Hindi maiwasan ni Vince na mapaiyak dahil naging rason din siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Doon, habang naglalakad sa isang kalsada, ay nagulat si Vince nang makasalubong ang kuya ni Mitch. Ayon sa kuya ni Mitch, ay hindi nito nagustuhan ang pagnanakaw ng kanyang mga kasamahan sa sasakyan dahil wala iyon sa kanilang usapan, kaya't umalis ito at iniwan na lamang yun sa kanila. Nataon naman na nalagay sila sa isang malalang aksidente, kaya't namatay silang lahat at siya lamang ang nakaligtas. Matapos malinawan sa lahat, ay agad dinala ni Vince kay Mitch ang kanyang kuya. Hindi naman makapaniwala si Mitch na masilayang buhay pa ang kanyang kuya, na halos maiyak ito sa kasiyahan. Si Sian naman, dahil sa hindi na ito makayanan ng kanyang konsensya, ay nagawa ng umamin sa lahat ng kanyang nagawa kay Vince. Sinabi nito na wala naman siyang intensyon na patayin ito at nais niya lamang na siya ay masaktan. Simula noon ay naging maayos na ang lahat para sa kanila. Nagawa na rin ni Vince na mag-propose kay Mitch sa harapan ng lahat. Maging ang kanyang kaibigan ay tinulungan din ni Vince at pinaglaanan ito ng mas maganda at malaking tahanan na matitirhan bilang pasasalamat.